Okay, good day mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello mga Airsoft, hello po, magandang araw sa inyong lahat. No? Okay, itong page natin na ito mga Airsoft, ito yung bagong ano natin, bagong papasikatin natin na page. No? Kaya don't forget to hit the follow button, subscribe kayo, hit nyo yung follow, i-like nyo. No? Para updated po kayo sa mga daily na gagawin nating post, review, and unboxing na ginagawa natin sa araw-araw. Okay mga Airsoft? Okay. Sit back, relax, mag-e-enjoy tayo ngayon sa ating review and unbox, no? Review and unbox na ni-request no ng ating mga Airsoft from different province, no? Sandali, medyo ayun. Okay, so ayun. So ngayon, let's begin. Review and unbox tayo ng unit, no? Unit ng ating Airsoft, bali ano to? Ito na ba yung info? Sa baba. Hindi. Yung isa kay Madam, ano to eh, Sheila Gonzaga. Paano i-back to? Pakabit mo na yung sabi mo, yung sa internet. Paano to ipalitin? Ayun, yun. Papasok ako doon sa page mismo eh. Oh, ba't ayaw? Back mo, back. Yan, okay. Ito yata, yung pinindot mo ba kanina? Tapos, okay. Hindi ito yung luma eh, no? O yun, no? Paano ako papasok dito? Hello? Kay Ma'am Sheila Gonzaga. Sheila Gonzaga. No? Cavite. Ha? Ibibigay kay Sir Jervis sa asawa niya. Sa ayan, panregalo to mga Airsoft na panregalo sa asawa niya. Nakapag-share ka na? Okay. Pangregalo sa asawa niya mga Airsoft, no? Na si Sir, pangalan ng mister niya? Jervis. Jerby Gonzaga, no? Bali, hello po, shout out Madam Sheila Gonzaga. Happy birthday sa iyong partner na si Sir Jerby Gonzaga, no? Then, ito yung unit nila, napakaganda, grabe. Glock 18. Ang Glock 18, we all know na equipped with single fire and rapid fire. Mga Airsoft, don't forget to follow the page, ha. Click nyo yung follow button dyan sa ibabaw para maging updated kayo sa mga latest post natin, review and unbox. Okay? Ito yung panregalo kay Sir Jerby Gonzaga. What is good and special about the Glock 18? Ang Glock 18 ang isa sa mga bukod tanging pistol na equipped with single fire and rapid fire, no? Meron silang single fire, meron rin silang rapid fire, no? Ito yung ito yung masasabi kong bukod tangi sa mga unit na lightweight, no? Talagang ang mga Glock is lightweight kasi dahil ang lower part nung mismong barrel dito is hard polymer. Hindi siya yung mga tulad ng mga iba like halimbawa Shadow full metal, hard polymer. Itong dalawa na to masasabi natin na isang napakagandang comparison ng Airsoft na kinopya sa nireplika sa tunay na 9mm, no? 9mm to powered by a 9mm, ganun din to 9mm, no? Parehas sila, kaya lang magkaibang category. This is the budget meal, this is the kumbaga parang ano to, parang entry level ganon na unit, no? Then ito is high-end unit. Ito naman is unit ng ating ka-Airsoft, Henor Lopez of Bacolod City. Okay, ito yung unit niya. Napakaganda nitong unit na to. Syempre, high-end siya. Meron siyang katangian na wala to. Meron rin katangian to na wala ito, no? At yan ang malalaman nyo ngayon. Yan ang i-discuss natin. Medyo yuko mo konti yung camera. Wendell Suela, shout out, no? Sir Wendell, shout out, big man, sabi niya. Follow mo tong page natin, then don't forget to hit the share button, no? Maraming salamat sa iyo, bossing, no? Okay, ito pa. Pa-shout out po, big man, John Trambulo. Hello, Sir John Trambulo.
follow mo tong page na to and don't forget to hit the share button, no? Maraming salamat sa inyo mga ka-airsoft, mga parokyano, no? Talaga namang everyday watching, everyday nakatutok, everyday natututo, no, ng mga different na pangyayari, different na kaganapan dito sa ating airsoft, okay? So, let's begin mga airsoft, no? Ito nga is the Glock 18. Yan. Kung makikita nyo yung Glock 18, meron siyang button lever dito. Yan, tinatoggle down, tinatoggle up, siniswitch down, siniswitch up, para makapili ka ng modes na gusto mo. Okay? Pag yan, naka-up yan, nasa taas, ibig sabihin yan, single fire. Okay? Pag yan, isinwitch back natin pababa, ibig sabihin yan, rapid fire. Okay? Rapid, ibig sabihin, rapido. Dire-diretso, tuloy-tuloy. Pag nasa taas, single fire. Okay? Para rin sa mga bago sa airsoft, no? Ang airsoft is mostly, pag GBBR, isang kasa lang. Pag kinasa mo, yun na yun. Dire-diretso na yun. Pak, 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 pak. Hindi, ang airsoft, hindi ito yung isang kasa, isang putok. No, yung kung tawagin natin one cock, one shot. Ikakasa mo, pak, pak, pak. Hindi ganun ang airsoft ha, para rin sa mga bago dito sa page natin. Ang airsoft is mostly, lalo na kung gas blowback, isang kasa lang. Okay? Itong unit na to is Glock 18. Sabi ko nga kanina, equipped with dual firing mode, single fire and rapid fire. Merong katambal to, which is the Glock 17. Ang features naman ni Glock 17, single fire lang. Okay? Si Glock 18 is my rapid fire. Okay? Pero, yun nga, tutulad ng lagi kong sinasabi sa mga vlog ko, mga ka-airsoft, ingat, iwasan ninyo yung madalas na paggamit ng rapid fire. Okay? Kasi yung rapid fire, torture sa baril yun. Torture sa airsoft natin yun. So, pag gumagamit ka ng rapid fire, malamang sa malamang, laging nato-torture yung baril mo, mas prone siya sa pagkasira. No? Actually, kaya tayo kasi nag-airsoft para ma-replicate natin yung tunay, yung live. Ngayon, syempre, di ba sa live, especially if you are using a pistol, hindi naman tayo nagra-rapid, di ba? Kasi bakit? Ano ba yung downside ng rapid, big man? Ang rapido, dire-diretso yan. Halos hindi mo maitatama yan. No? Hindi mo siya maitatama, hindi mo paano ba to? Hindi mo siya, how do you call this? Paano sabihin to? Hindi siya ganun ka-accurate ang rapid fire. Pero ang single fire, syempre accurate yan. Single fire, no? Pero yung rapid fire, talagang let's say sa 10 pakakawalan mong bala, baka walang tumama. Kasi rapid mahirap kontrolin. Yung ng single fire di ba? Yung single fire, medyo mahirap ng kontrolin due to recoil, di ba? What more yung rapid fire, no? Kaya ako, ang sinasabi ko lagi, halimbawa, pinili mo Glock 18, siguraduhin mo na napakadalang mo lang magra-rapid fire. Kasi, prone sa pagkasira yon. Kahit Taiwan to, kahit high-end, basta sa rapid fire, walang high-end, walang mamahalin sa rapid fire. Talagang prone silang masira. Okay? Ang Glock, alam nyo naman, kilala nyo ang Glock, hard plastic, hard polymer ang body. Walang Glock na full metal, no? So, mostly sa mga Glock, ang ma-encounter nyo, talagang masarap silang bitbitin kasi magaang. Especially kung ang gagamit babae or bata, kayang-kaya niyang i-grip kasi yung grip niya, sexy grip, napakaganda. Napakasakto sa palad. Yung kung katulad ko ang gagamit, Glock ang gagamitin, medyo kailangan ko ng grip extender na nilalagay dito para medyo tumaba siya. Kasi tignan nyo ang proper kasi ganito yan. Hahawakan ko, di ba? Hawakan ko, ayan sobra dito sa mismong trigger guard yung daliri ko, ayan sobra. Okay? Dapat yan halos sakto Pag ipinasok ko, kung mapapansin nyo, sobra na. Ayan, sobra. Nandito na yung trigger sa pangalawang gatla ng daliri ko.
which is dapat nandito yan, nasa unahan lang yan. Okay? And that is why I need, kung akong gagamit nito, kailangan ko ng grip extender para medyo umusog patalikod yung daliri ko para eksakto lang doon sa mismong trigger. Kasi ang pangit kung pumuputok ka ng ganyan, ayan, no? Ayan, no? Yung trigger kasi, ito na, dahil malaki yung palad ko tapos maliit tong unit, ayan na, oh. Ang layo, di ba? Ang layo, oh. Di ba? Kaya, ayun, sa mga babae, sa mga maliliit ang palad, okay na okay ito. Sakto yung gripping, no? Pero sa mga lalaki, medyo alanganin to kasi, yun nga, compact size siya. Tapos, kailangan gagamit kayo yung grip extender dito. Ayun, okay, no? Ito yung unit, full metal ang upper, then hard polymer ang baba. Then may magazine siya. Ang magazine niya nakasama isa lang. 27 rounds maximum, pero binabawasan natin yan. Hindi natin pinupunugan yung 27. It is because, ano siya, ano ba yun? Magsasag yung spring niya. Madaling magsag yung spring. Ang tendency, pag nagsag yung spring, madaling masisira yung unit ninyo, di ba? Mag-ingat kayo kasi walang nabibiling spring nito, no? Nire-restore lang. Siyempre, halimbawa, ire-restore natin, then the next month ire-restore ulit, then the next month ire-restore ulit. There will come a time na hindi na pwede siyang i-restore para magbe-brittle yung spring niya, mapuputol na, no? Kaya, wag ninyong ganun pupunuin ng bala yung magazine ninyo para hindi magsasag yung spring. Okay? So, let's begin. Glock 18, kunin natin. Importanteng maglalagay tayo ng silicone oil sa Glock 18. Number 1, nilalagyan dito sa ibabaw. Yun. Pag nilagyan mo sa ibabaw, kasam mo, ilak manually, maglalagay rin tayo sa nozzle. O, yun. Yun. Then, release, tapos rest. O, ayan. Okay. Okay na yan. May silicone oil na yan. Dadako na tayo sa magazine. Ang magazine, ayan, may output valve, may inlet valve. Nilalagyan natin sa output valve by pressing, then saka natin i-spray yan. Okay. Yan, ha. Huwag ninyong kakalimutan sa silicone oil kasi sayang yung unit, no? Ako, nasasayangan ako sa unit pag nasisira, no? So, dito rin sa baba, sa inlet valve. Okay. Ang tanong, big man, tuwing kailan tayo kailangan maglagay ng silicone oil? Everyday ba na maglalaro tayo, maglalagay tayo? Hindi po. Maglalagay lang po tayo pag napansin ninyong tuyo na yung valve, no? Tuyo na yung paligid, saan nyo lang lalagyan. Pag napansin nyo na basa pa, wag nyo muna lalagyan. Sayang lang yung ilalagay nyo kasi mawa-wipe out lang din. Palagay ng papel, ng kahit karton, ganun. Pag ako lang, kahit mga karton na lang. No? Kasi yan, alisin mo na yan, look. Kasi ginagamit na natin yan, eh. Huwag yan, kahit yung mga WE, mga ganon. Ayan, pwede yan. Hatiin mo sa marami yan. Okay na to, look. Yan, no? Maglalagay lang kayo pag kailangan. Kasi, ganito, lahat ng sobra, ay lahat ng sobra masama. So, kung sobra-sobra sa oil, ang tendency, nanggigitata, di ba? Pangit, pag gano'n na nangyari, hindi ganun kalino yung camera ko, nakakainis. Medyo malabo, no? Hindi siya sharp, no? Hindi, tingin ko hindi sa connection, baka sa camera ang gamit natin ngayon. Hindi pati saan. No. Anyway, okay, sige, ito na mga airsoft, dire-diretso na po tayo. Meron na pong oil to, so ready na po tayo. Maglalagay na po tayo ng gas, no? Pero before that, bibis muna. Okay. This is the magazine. Ang katambal ng magazine, the speed loader. Kung wala ka nito, medyo mahirap kasi isa-isa mong itatransfer yung bala papunta sa loob. Pero mas madali ang magiging paglalaro mo kung meron ka ng speed loader. Ganto. Hahatakin mo to pababa yung spring. Hahatakin mo, iwasan mong mabibitawan kasi baka mabasag po ito. Okay? Hatak pababa all the way, put your right thumb here, then dito mo ilalagay yung bala. Ngayon, pump lang po tayo. Ayan, kita nyo mas madali, di ba, pag may reloader. Mas madali, mas mabilis. Ayan ha.
Ganyan ang proper orientation ng bala mga ka-airsoft. Left, right, left, right, left, right. Okay? Yan. Napakaganda, napakalupit. Ngayon, maglalagay po tayo ng gas. Sa paglalagay natin ng gas, ganito. Itong unit pala na to, discuss ko muna, no? Naka-fine tuning, naka-trigger job. Upgraded na po ito. Okay? Upgraded na po. Hindi po to katulad ng stock unit, no? Upgraded na po ito, kaya matipid po ito sa gas. Lalagyan po natin, makikita nyo 2 seconds lang. Okay? Yung 2 seconds nito, marami-raming firing na po yun. Okay? Ayan. Ayan. Upside, 12 kg lang ha. Ang gagamitin nyo sa Glock, 12 kg, huwag kayong gagamit ng 14 kg. Hindi po siya capable doon. Pa 12 kg lang po siya. Upside down, then press down. Oops. Dali. Ayaw pumasok. 1, 2. Okay, ayun na. Pag nilalagyan nyo, tapos yung nangyari kanina, nangyari sa inyo, sumisingaw, reset nyo. Huwag nyo ituloy kasi hindi pumapasok yung gas. So kung sumisingaw, sayang lang. Syempre yung gas, 'di ba, medyo pricey rin. Medyo pag naubusan kayo ng gas, hassle, huwag kayong magsasayang ng gas. Okay? Ngayon, ito na yung unit. Pasok natin. Kasa. Ready to fire, okay? Ngayon, single fire lang muna, nasa taas lang, single fire. Okay, di ba? Sarap, single fire. Try natin ngayon yung rapid, bababa natin to. Yan, bababa lang, rapid fire. Di ba? Sarap naman. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, huwag ninyong torturein yung rapid fire, okay? Balik natin single fire. Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Ang hammer ng Glock nasa loob. Yun, okay no? Mga airsoft, no? Yung sinabi ko na kasi Glock 18 to no? May rapid fire. Tatandaan nyo, ingatan nyo siya. No? Huwag kayo masyadong ma-amaze, huwag kayo masyadong ma-excite dun sa rapid fire function niya. Mas hindi kayo mag-e-enjoy pag nasira yung barrel. Tandaan nyo, torture kay Glock 18 pag nira-rapid fire. Okay? Kung ako papapiliin nyo, I would rather choose the Glock 17. Single fire lang siya. Kung talagang Glock lover kayo, no? I will not choose the Glock 18 dahil nga dun sa rapid fire function niya. So, yung rapid fire function, talagang kahit anong gawin mong ingat, no? Dahil dun sa rapid fire function, possible na yung unit mo mapaaga yung buhay. Okay? Yung katwiran ng iba, hindi, depende sa paggamit yan. Believe me mga ka-airsoft, no? I've been in this industry, I've been playing airsoft matagal na. Ang Glock 18 talaga, prone siya sa pagkasira dahil sa rapid fire function. Okay? Kaya maniwala kayo sa hindi, talagang kailangan ninyong ingatan yung rapid fire. Okay? So, ayun, mga airsoft, bago tong page natin, don't forget to hit the follow button. I-follow nyo tong page natin para mas maging tayo, maging active kayo at saka daily napapanood nyo yung mga vlogs natin, daily nakikita nyo yung mga bagong unit, mga bagong pagpipilian na unit, no? Shoutout ko muna. Okay, good day. B. Eli Concepcion. Sir Eli Concepcion, may bag na tayo, di ba? Nasendan na to, hindi pa? Sabay-sabay. Kaya naman asikasuhin. Ngayon. Sige. Sir Eli Concepcion, hello po. May bag na po tayo, Sir Eli, ha? Sir Eli, follow mo tong new page natin. Then, don't forget to share, no? Okay, no? Okay, Boss PM sa kanila. Okay. JPS kanyo. Ayun, no? Unboxing vlog. Okay, no? Okay, good day. Kano budget meal na set pero malakas? JR Aquino. Sir, yung kung nagtatanong ka ng budget meal, ang mga budget meal, yung mga bagay na mumurahin, yun yung mga bagay na walang kwenta. Yun yung mga bagay na malalambot, yun yung mga bagay na mahihina. Huwag kang maghanap ng budget meal na malakas. Wala nun. Walang, 'di ba? Walang budget meal na malakas, tandaan nyo. Parang yung sinabing
Gusto kong manligaw ng artista pero wala akong pandate. Di ba? Honest to goodness, hindi mo mapapangasawa si Bea Alonso. Hindi mo mapapangasawa si Pia Wurzbach kung wala kang pera. Di ba? Diretsong sagot to. Okay? Diretso to. Huwag kayong magdadamdam. Diretso lang po ito. Tunay lang na sagot to, no? Walang halong pambobola to. Hindi mo mapapangasawa si Catriona Gray kung wala kang pera. Tama ba ako? Mali. JP, tama ba ako? Mali. Sagot lang, sagot, no? Sir Ellie Concepcion, meron lang akong tanong. Si Ellie Concepcion yung kanina, di ba? Oo. Early conception? Yung sa ano? May available po na shadow? Hindi. Ito yung ano, sa DRT. Yung picture. Si Sir Ellie. Oo, may available pa po na shadow. Meron pa po, kaya lang paubos na. Ngayon, magla-live ako ng shadow. Pakinggan mo, bossing, ha? Si Sir Ellie, yung teacher pala. Okay, sorry. Michael Baglo po. Oo. Yung kanina, Lopez. Yung bala niya na sinasabi. Okay, no? Totoo ba, Sir Ellie, meron lang akong tanong sa'yo. Totoo ba na hindi mo mapapangasawa si Bea Alonso kung wala kang pera? Hindi mo mapapangasawa si Catriona Gray? 'Di ba? Si Max Collins kung wala kang pera? Totoo 'yan. Yan ang realidad ng buhay natin. Ngayon, ganito 'yan. Hindi ka makakabili ng malakas na airsoft na budget meal. Okay. Huwag kayong magdadamdam, ha. Totoo lang to. Naghahanap ka ng karayom sa sa damuhan. Pag gano'n, no? Tandaan nyo, kaya naging budget meal yung isang bagay, kaya naging mura kasi walang kwenta. 'Di ba? Kaya naging mura kasi malambot ang pyesa. Wala kang makikitang quality unit na budget meal. Lahat yan merong kaukulang presyo. 'Di ba? Kaya Pupo, sir, kailangan maraming pera. Hehe. Di ba? Sabi ni JP, tama. Ganito, medyo medyo alanganin sagutin yung tanong ng isang ka-airsoft. Sabi niya, ayan. Good day, idol, magkano yung budget meal po na set pero balakas? Walang ganun, bossing. Pasensya ka na, JR Aquino. Walang ganun, no? Wala kang mabibiling sasakyan or motor. Bakit may presyo ang NMAX? Bakit mas murang Rusi? Di ba? Bakit mas murang Motorstar versus sa Honda? Bakit mas mura ang Leostar versus Kawasaki? Kasi quality ang Kawasaki, ang Honda, ang Yamaha, ang Suzuki. Over the lower brand na Rusi, Racal, Leostar, Motorstar. Di ba? Yan, no? Wala kang makikita na scooter na kasintibay ng NMAX sa presyong Racal. Yan, ha? Ayan. Diretsong sagot lang po yan, totoo lang po yan, no? Kaya wag po kayong magdadamdam. Sinasabi ko lang po sa inyo yung totoong sagot. John Lester Harina Rodel, pa-shout out, sir, sabi niya, no? Shout out. Magandang tanghali sa inyong lahat, okay? So, nakita nyo, Glock 18, equipped with single fire and rapid fire unit ng ating ka-airsoft, Jerby Gonzaga, ireregalo ng misis niya na si Ma'am Sheila Gonzaga. Going silang Cavite. Okay, ay mga ka-airsoft, yung COD natin, taga saan ka ba? Taga Batangas ka? Taga Cavite ka? Taga Laguna ka? Gusto mo magka-airsoft? Tara po, mag-message ka na. Magkaka-airsoft ka, no? Dadali namin sa yung unit, pipili ka on the spot. Ganun din, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, and the whole Bulacan. Kung gusto mo magka-airsoft, tawag ka na. May arrangement tayo na gagawin para magkaroon kang airsoft, okay? Then Rizal, and the rest of Metro Manila, yon, may COD po tayo, okay? Ito na po yung unit natin ka-airsoft, Sheila Gonzaga,
for packing and for shipping. Ayan na tayo magkakabit. Meron ba silang ganyan? Oo. Okay. Next unit natin, no? Next unit natin is for Arca Airsoft. Hello! Ayun. Nakita ko yung kaibigan ko na ngayon ay nasa Alaska. Good day to all Airsoft players and good day to you, Sir Bigman. Hello, my friend, my ano ba to? Actually, ito si Sir, ito share ko lang sa inyo ha. Ito si Sir Polo Rodney. Hindi ko na ito tinuturing na ka-airsoft eh. Tinuturing ko as a friend. Pwede na ring advisor kasi malawak ang kaalaman nito sa barel. Kung marami akong barel, mas marami to. Mas maraming alam, mas maraming nahawakan, mas exposed siya, no? Mas exposed siya sa mundo ng baril. Actually, may mga model na hindi ko alam na alam niya, di ba? Mas exposed siya, so ayun. Ayun, no? Kaya the best to, no? Si Sir. It's just that ganito, no? Si Sir kasi is bumisita rito sa amin, no? Tapos pinabisita niya rin kami doon sa bahay nila sa Tarlac, gano'n, no? Kaya lang hindi siya nakapagtagal dito sa Pilipinas, balik Alaska na ulit. I just don't know kung kailan ulit ang balik nitong tao na to, pero hello sir, hello my friend, hello my advisor. Ayan si Sir Polo Rodney, always watching us, always watching sa atin yan, always sumusuporta sa atin, no? By the way, mga Airsoft, new page natin to. Hit nyo yung follow button para updated po kayo, no? Updated kayo sa mga daily na kaganapan dito sa page natin, dito sa atin, okay? So ngayon, let's begin. The Everyman's Dream, The Shadow 2. Hello, Sir Eli Concepcion. Nako po, paubos na po ito. Si Sir Eli Concepcion kumuha sa atin to ng pistol, no? Ay, ng rifle. Ito yung nilive natin dyan sa DRT Bulacan, no? Nagpa-plano rin siguro siya, no? This is the Everyman's Dream, The Shadow 2. Mga Airsoft, ito yung unit na gusto mo nang masira, ayaw pang masira. Okay? Ito yung unit na super heavy ang bigat. Ito yung unit na mayabang. Ito yung unit na tinitingala. Ito yung unit na hindi ka titignan pipitsugin. The Everyman's Dream, The Shadow 2. Pag inilabas mo to sa isang shooting range, firing range, talagang sikat na sikat ka. Okay? Alam nyo ba, kung yung Glock nakakabili ng 30,000, yung mga Taurus nakakabili ng 30,000, yung mga Rock Island nakakabili ng 30, 40,000. Mga tunay yan, ha? Mga 2011, 1911, makakabili ka ng 20 mil, ng 20,000, ng 30,000, ng 40,000 sa tunay. This is 150,000 sa tunay. Okay? The Shadow 2. Okay. Pero siyempre sa Airsoft, hindi ganon. Pero 1:1 replica, fully licensed. When I say fully licensed, kung ano tong Airsoft, yun din siya sa tunay. Katumbas niya yung tunay. No? Ganitong ganito, pati design, pati trigger, pati lahat, pati grip, pati size. No? Ganitong ganito. Kaya napakaganda nitong unit na to. Kaya tinawag siyang The Everyman's Dream. Pangarap ng bawat lalaki. Pinapangarap ng bawat kalalakihan. Okay? What is good and special about this unit? Okay? This is not a stock unit. Number 1, naka-fix outer barrel to. Okay? Naka-fix outer barrel, ibig sabihin, wala nang kalog yung barrel niya. Naka-fix na, accurate na, wala nang stress na mararanasan yung half-up chamber mo. Okay, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer pad na. Okay. Ang hammer pad kasi, normally ang mga unit kasi, may mga dummy firing pin. So ito wala kang makikitang dummy firing pin ang nakalagay sa kanya hammer pad. Kaya mas safe ka na gamitin to. Wala nang tumatalsik. At saka, itong unit na to, is talagang full metal mula ulo hanggang baba, hanggang paa. Magnet.
Magnet. Mula ulo hanggang paa, okay, no? Bihirang-bihira yung ganitong unit. Okay? Yan. Mostly of the unit hindi ganyan. Mostly of the unit hindi dumidikit. Bakit? Kasi alloy lang sila. Pero ito kasi is, tama kaya magpakabit tayo dyan? Saan? 100 Mbps. Kasi presyo na nung sa PLDT. Ang PLDT nga, laging wala rito. Sinabihan na ako eh. Ganun. Okay, sige, ayun. Okay, no? So, ayan, may bago kami internet service provider para mabigay namin ng isa sa mga pinakamagagandang quality ng service sa inyo, no? Okay, maganda ba ang IREX High Kappa Idol? Okay. Aldrich, tinatanong mo ba ako? Gusto mo ba akong sumagot ng totoo, ng diretso? Sige, tatanungin kita. Aldrich, ito may nagtatanong. Maganda ba ang IREX High Kappa Idol? Kung tinatanong mo ko at gusto mong sabihin ko yung totoo, say yes. Type yes. Okay, ha? Okay. PM po ako para sa shadow. Hehe. Sabi ni Sir Ellie Concepcion, mag-PPM daw siya. Okay? No? Type yes. Real talk. Tama. Tama yung sabi ni JP. Real talk. Kung tinatanong mo ko, kung gusto mo akong sumagot ng totoo, sasagot ako ng totoo sa'yo, ha? Pero, para documented, yes. Sabi niya. Set aside ko muna to. Maganda kasi sagutin to. Okay? Sige. IREX High Kappa. IREX High Kappa. Kapamilya ng T-Rex High Kappa. Kapamilya ng Allosaurus High Kappa, ng Brontosaurus High Kappa. Tinatanong ng mga ka-airsoft natin yung opinion ko dito. Everyone, bawat isa sa atin, may sariling opinion. Tinatanong niya ako, sasagot ako ng tunay. Okay? Sasagot ako, huwag kayong ma-offend, ha? Maganda ba para sa iyo ito, Big Man? Actually, produkto ko to. Dapat sasabihin ko, maganda yan. Diba? Pero, hindi siya para sa newbie. Hindi siya para sa mga baguhan. Bakit? Maselan. Topakin. Alam nyo ba na ang topak ng mga Rex family is putok ka ng putok, pak, 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 pak. Wala na pala siyang bala, hindi pa siya nag-open slide. Topak nila yan. Yun ang number one issue kung bakit hindi ko to maisasuggest sa mga newbie. Bakit hindi namin ganong kinikater to? Bakit hindi namin ipinupush lalo na sa inyo? Kasi mga Airsoft lifetime warranty ako. Dahil lifetime warranty ako, malulugi ako pag laging totopakin to at lagi nyong ibabalik sa akin para gawin. Kasi lagi akong babayad sa gunsmith. Okay? Number one, napakalambot ng slide stopper nito. I don't know anong problema, pero ito yung tipo ng unit na diretso lang yung sagot, na pumuputok pa. Hindi siya nag-open slide. Number two, maganda to kung sa Big Man ka bibili. Bakit? Si Big Man may fixed outer barrel. Kung sa iba ka bumili, hindi naka-fixed barrel, kawawa yung barrel mo. Hindi ordinaryo ang barrel nito na bilog lang. Kikita niya? Hindi ordinaryo yan. Nakaumbok ang barrel yan. Okay? Paano pag nasira yung barrel? Halimbawa, bumili ka sa iba, hindi naka-fix outer barrel. Nasira yung barrel mo. Saan ka bibili ng barrel na nakaumbok na pang-island? Wala kang mabibilahan. No? Wala kang mabibilan, or worst case scenario, may mabibili ka mahal. Believe me, mga Airsoft, no?
ang sasabihin ko sa inyo, yung totoo lang, yung tunay. Kasi lifetime warranty ako eh. No? Saan ka bibili ng ganitong barrel? Wala kang mabibiling ganyang barrel. Tandaan nyo, ang barrel prone sa pagkakasira. Ha? Dahil isa yan sa nag-absorb ng recoil. Saan ka bibili ng ganito? Wala na, tapon na. Ha? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, katulad dito, hindi kasi naka-upgrade pa to. Display unit to. Ayan, no? Di ba? Ngayon, dito kasi sa Bigman, magnet na. Dito kasi sa Bigman, lahat hindi pa man din nagkakaroon na ng problema, hindi pa man din nagkakaproblema na sosolusyonan na namin. Okay? Ito ang barrel niyan. Ayan, hindi siya naka-fix outer barrel. Ayan, may umbok siya. Ito yung ordinaryong barrel, ha. Oh. Ito yung ordinaryong barrel. Ayan, oh. Plain lang siya na bilog. Itong barrel nito, ayan, kung makikita nyo, nakaumbok siya rito sa ibabaw. Saan ka makakakita ng ganyang barrel? Wala kang makikita. Dito lang sa Bigman. Oh. Okay? Ayan. Solid yan. Solid yan na brass na barrel. Ayan, oh. Nakaumbok yan. Para dyan yan, oh. Ayan, oh. Ayan. Okay? Para yan dyan. Ayan, ha? Yan. Dito ka na sa Bigman makakakuha yan. One piece yan, ha? One piece. When I say one piece, isang piraso lang yan. Hindi yan mababakbak, hindi malalaglag yan. One piece yan. Oh. Ngayon, siyempre, ang priority namin sa mga ganitong barrel is yung client namin. Huwag kayong magdadamdam kung halimbawa hindi naman namin kayo client, nangangailangan kayo ng mga hard to find na parts, hindi namin kayo mapagbibigyan na bentahan kasi hindi naman namin kayo client. Okay? Kasi dito sa Bigman, ito tatapatin kita. Hindi kasi kami nagmamadali sa pera. No? Hindi, mas mahalaga sa amin yung mapagsilbihan yung client namin kesa maging pera to na ibenta ko sa iba. Okay, no? Itong mga ganito, katulad nito. Halimbawa, nakabili ka sa amin ng ganito, ng unit na ganito. Meron kang option, i-fix barrel natin or hindi. Meron kang option, di ba? Kung gusto mo hindi naka-fix barrel, mas mura yon, okay yon. Pero eventually, masisira to. Ngayon, pag nasira to, ito na yung barrel na pwede mong makuha. Solid na to. Ayan, oh, tingnan nyo pag kinalansing natin, ha? Tingnan nyo. Solid siya. Ayan, oh. Ang kapal, di ba? Oh, compare mo dito, compare mo rito. Ay, hindi. Okay din pala. Pero ito kasi solid. Ayan, oh. Kaya mo bang iyoko yung para lang makita nila, yung timbangan. Para malaman nila yung sinasabi ko. Dali, mamaya na. Pag nga, Ma'am Sally, bilan mo ako ng Ay! Meron pala akong bagong timbangan. Sandali. Hindi ko lang alam kung ano rito yung drums. Ayan. Meron nga pala ako, ayan.
Dali. Tingnan muna natin ha. Papakita. Ayun! Sauce, gumana na. Dapat sa flat area. Hindi. Compare ko rito on off. There, okay. 183 grams dito. Dito, kaiba. Loko to. Okay. Visit to. Hindi ko lang paggamit, Chinese kasi. Sorry, wag na to, visit to. Pasensya na kayo, hindi ko lang paggamit. Hindi ko lang pag-iba ng language. Chinese kasi siya eh. Wag na to, visit to. Okay, no? Ito, pakita natin dito, Han. Lapit ko na lang o yuyu ko. 183 grams. Ayan, pakita natin. Ako na. Itong isa, dito ka. Ayan, pakita mo. Ayan, ha. Makikita nyo. Ano, na ano? Ayan, Yung ilaw. okay lang. Ayan. Ayan, okay. Sige, ayan. Okay, 183 grams. Okay? Yan yung solid. Solid yan. Fixed barrel ni Big Man. Okay? Ito yung ordinary. 67 grams. Okay? Ayan ha. Tignan nyo kung ano yung mas solid. Ha? Oh, yung fixed outer barrel ni Big Man. Okay? Or 183 grams ha. Ito yung akin. Ito yung ordinary. 67 grams. Okay. O, di ba? So, makikita nyo naman kung ano yung mas solid. Ngayon, may papakita pa ako sa inyo. Okay? Para lang sample, no? Ito yung fix out, ito yung ordinary barrel ng unit na gamit ni Coco Martin. Yung Tanggol Edition. Okay. Ayan. Pakita mo. Ilan, Ma'am Sally? 65. Ha? 65. 65 grams. Okay, ipapakita natin sa kanila yung upgraded version. Ito yung upgraded version. Ito yung ordinary, ito yung stock. Okay? Nagamit nung gamit ni Coco Martin ito. Ito yung upgraded. Yung stock ilan ulit? 65. 65 grams. Ito yung upgraded. Salang natin. 171. 171 grams. O, nakita nyo? O, kung gaano ka-solid yung gamit ni Big Man versus doon sa ordinary. Okay, ayan ha, ayan ha, ayan. Kita nyo ha, ayan. O, tingnan nyo yung color. Hindi ko lang alam kung kaya nyo ma-identify. This is a pure stainless steel while this is alloy. O, ayan. Ayan ang sinasabi ko. O, meron pa tayo. Mas mabigat pa to. Mas matindi pa to. Yung brass, kung tawagin natin gold barrel. Okay. 88 grams. O, kita nyo? Mas matindi, mas malupit. O, di ba? O, yan ang sinasabi ko sa inyo, di ba? Kaya, ayun. Basta dito sa Big Man, susuklian natin ng quality yung mga unit, no? Basta dito sa Big Man, susuklian natin ng dekalidad yung mga unit. Hindi tayo mag-unit dito ng pipitsugin, no? Kaya kasi, because of our promo lifetime warranty, pag nangyari yun, pag nangyaring nag-cater tayo ng mga pipitsugin, ako rin po ang sasakit ang ulo. Di ba? Kaya pagpasensyaan nyo na,
kung bakit mostly upgraded ang binebenta natin dahil ayaw ko pong sumakit ang ulo. Okay? Ayan. Sige. Ngayon, tuloy-tuloy na tayo. Diretso na natin, no? Tumagal yung vlog ko, dahil dyan sa IREX na yan, Kaya yan ang dahilan, mga Airsoft, no? Kaya, pag nagbablog ako, ayaw ko mag-entertain ng mga tanong kasi, ako yung tao na na gusto ko maipaliwanag dun sa ka-Airsoft yung hinihiling niya, yung tanong niya, lalo na kung yung tanong napaka kapupulutan ng aral, di ba? Yung tanong is napakagandang sagutin. Talagang ganun akong klaseng tao. Believe me now, thank me later. Motto of the day. Yes, hindi, ang motto ko is ignore my words and I will laugh at you later. Pero believe me now and you will thank me later. Di ba? Pag pinaniniwalaan mo yung sinasabi ko ngayon, pasasalamatan mo ako balang araw. Pero pag hindi mo pinaniwalaan yung sinasabi ko, tatawanan kita. No? Tatawanan kita balang araw. Kasi, sa akin ka rin lalapit Sa akin ka rin lalapit para magpagawa. Sa tingin nyo, sa tingin nyo, nasira yung internals ng shadow nyo. Meron ba sa Pilipinas, meron bang kayang gumawa, maghimay ng internals ng shadow mo? Wala. Ang gagawin nila, papalitan yung isang buong assembly para ka nang bumili ng bagong shadow. Di ba? Pero, hindi sa pagyayabang, nasa Big Man ang isa sa pinakamagaling na gunsmith sa ating henerasyon. Nasa Big Man yan. Kaya, isang buong assembly, nasira lang yung isang parts. Hindi natin papalitan yung isang buong assembly na yan. Pasuyo. Hammer set. Yan. Akin na lahat yan. Yan yung nakasabit pangalawa. Ito? Yan nakasabit pangalawa. Baba, kamay. Yan. Lahat yan, akin na. Lahat, akin na. Lahat, pati sabitan. Okay ito. Papakita ko sa inyo mga karsap Akin na yan. Pero yan. Diba? Ang hirap, no? Pag may nasimulan akong topic, ganito kasi talaga ako pagpasensyaan nyo na. Okay, ito For example, paano ba buksan to? Okay. For example, no? This is a hammer assembly of Glock 17. Okay? Ayan. Hammer assembly yan. Grabe, ang daming maliliit niyan na part, spring, disconnector, etc. Ang daming maliliit niyan na part. Nasira to. Magkano to? 2.4? 2.5? 1.9? Bigat, di ba? Mabigat. Di ba? Mabigat. Pero kaya namin gawin to. Kung ano yung nasira sa loob, yun lang ang papalitan namin. Nasira sa ito, ganito yan nasira to sa Glock 17 mo. Anong solusyon ng ibang shop? Papalitan mo ng buo to. Magkano to? 2.5? Labor pa. Magkano abutin ng unit mo? 3.5? 3.2? Diba? Pero kami ang bukod tangi na papalitan namin kung ano yung nasira sa loob niyan. Hindi itong isang buong assembly. May kakayanan kami nun. No? May kakayanan kami nun at kaya namin gawin yun. Okay? Yun. Yun lang yun ang sinasabi ko sa inyo, no? Na bagay. Look, pakibalik to. Grabe. Humaba yung vlog natin. Ayan okay. Dami learnings today. John Lester, Harina Rodel. Thank you po. No, thank you, sir. Yes.
Ayan, sabi ni Aldrich, yes, nagtotopak sa akin, big man. Nag-o-open slide at nag-o-auto-fire. Patay tayo, Aldrich. Aldrich, meron lang akong tanong sa'yo. Kanino, sa amin mo ba binili ang unit mo? Pero malamang hindi. Malamang hindi mo sa amin binili yan, no? Anyway, dako na po tayo rito. Pagpasensyaan nyo na po ako. Kasi, look, ano kaya to? Hindi ko alam kung accurate siya eh. Check natin. Hindi ko nga alam kung accurate siya, kung paano paggamit. Hindi ko alam eh. Tignan mo. Pag bumili si mama mo ng bigas, di ba 10 kilo pag nagpabili, di ba? Itimbang mo dyan. Ha? Oo, timbang mo dyan. Kasi para malaman natin kung accurate. Okay, anyway, no? This is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Naka fine tuning, naka fix outer barrel, naka trigger job, naka hammer pad. Okay? Meron pang upgrade na pwedeng gawin dito, which is hindi na pina-upgrade ng bossing natin. Pwede pa natin tong i-hop up rubber, at the same time pwede pa natin siyang kabitan ng ano ba to? Anti-freeze nozzle. Sorry. Sige, tabi muna. Anti-freeze nozzle. Pwede natin to kabitan ng ganun. Pero siguro later on na, no, para ma-feel muna ng ating ka-airsoft yung unit, no. Itong unit na to capable ng lahat ng klase ng gas. Yung kanina Glock 12 kg lang. Ito 12 kg CO2, 14 kg pwede. Huwag niyong gagamitan ng 14 kg yung pistol nyo. Huwag niyong gagamitan ng CO2 yung pistol nyo kung hindi rin lang naman ina-advise ng dealer ninyo. Or kung hindi ina-advise ni Big Man. Okay? Kasi mapapahamak lang po kayo, bossing. Masisira lang yan, no? Sayang naman. Hindi idol. Ayun, tinapat na tayo ni Aldrich, hindi niya sa atin binili. So, ayun. Wala akong magagawa dyan, boss. Kung sa amin mo binili yan, lifetime warranty yan, no? Kung minor parts lang, libre lang yon. Kung major parts, yun ang babayaran mo, no? Major parts na resulta ng misuse. Pero kung minor parts, libre lang po sa amin gagawin yan. Okay? Sayang, no? Grabe, no? Sayang. Okay, anyway, lagay tayo ng oil dito, press, then spray. Ganon din dito sa ilalim, spray. Kunin natin yung unit, mga ka-airsoft, kasa natin. I-lock natin manually, sprayan natin yung nozzle, sprayan ko lang rin yung baba para madulas. O yan, okay? Maano pa siya, syempre maganit kasi bago eh. Sprayan natin. Yan. Tapos syempre wipe all those excess oil. Punasan mo lang yung mga excess na oil para ano. Ngayon, kunin natin yung magazine. Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg CO2 pwede rito. Lagay tayo mga ka-airsoft ng 14 kg. Habang may 14 kg ako rito, no? Okay, upside down, then press down. 2 seconds lang. 1, 2. 2 seconds, enough na yun. Sobra-sobra na yun mga ka-airsoft, no? Dahil upgraded to, naka fine tuning, naka trigger job, kaya 2 seconds lang tayo naglalagay. Yung 2 seconds natin, ang daming pinuputok nun. Okay? Hatak pababa, put your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo. Okay. Tulad na ng sabi ko, no, Shadow 2. Ito yung unit na, gusto mo na siyang masira. Hindi pa masisira. Super tibay, super tindi kasi full steel mula ulo hanggang baba. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Dali. Ang ganito, ba't ganito? Na-fix barrel naman to ah. Dali. Tingnan natin. Bakit siya maganit? Ano
nakita ko na. Okay, nakita ko kagad kung ba't maganit. Nakita ko kagad, ha? Yun kasi, advantage pag yung dealer ninyo is marunong talaga sa baril. Kanina, medyo hirap akong ikasa siya. Sumasabit-sabit, sabi ko nga maganit, di ba? Nakita ko kagad yung problema. Na-solve agad. Nakita nyo, pag putok ko, pak, nag-open slide siya. Dinagukan ko. Ngayon, tignan nyo. Firing! Ganun pa rin. Anong problema nito? Umaano? Ibit. O umiipit yung buffer, niya, recoil buffer. Ayan o, ay ito o. Nalilihis siya. Umiikot, so hindi tama. Merong hindi tama rito sa pagkaka-tuning. Penging ako isang shadow. Merong hindi tama sa pagkaka-tuning nito. Kaya ito nga dito. Sige, pengi. Puro bagay. Sige. Dali, wala na magazine. Unit lang. Okay. Meron hindi tama sa pagkaka-tuning nitong isang piraso na to, paano niya? Dali merong something dito na ito, gumagalaw-galaw siya, so I don't know anong naging problema nito, pero let's see. Sumasabit ang recoil buffer niya. Pag ganun pa rin, palitan mo to. Masabit siya. Wala pa rin. Oh. Wala na. Try natin sa pang full rounds, no? Meron something sa recoil buffer, hindi ko alam, sumasabit yung engineering plastic, pero tignan natin, baka kulang lang sa laro dahil bago pa, no? Kasi ayaw kong tabasan, pag tinabasan ko, parang in advance ko lang yung pagkaupod ng isang material, no? Hanggat maaari, yung normal wear and tear lang sana, mas maganda. Ay, yun na, lambot na, Kanina, medyo hindi ganun. Firing! Open slide. Kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Normal naman sa isang airsoft yun, no, na minsan dahil bago pa, medyo alisin mo yung lamig nito, mag last shot pa tayo. Lagyan natin ng mas mabigat na ba, mas matinding Normal sa mga airsoft yung minsan dahil bago pa, medyo maganit. Pero pag nag-fire, katulad dito, medyo tumatama kanina yung recoil buffer. So, tumatama. Siyempre, ayaw kong kayurin. Kung tutusin, pwede kong kayurin yun or i-grind ko or kayasin ko ng cutter. Pero ayaw kong ma-advance yung wear and tear. Baka mapasobra tayo. Kaya ang gagawin natin pag ganun, ipuputok natin ng ipuputok. Normal ang wear and tear ang paglapat niya, no? Normal lang naman yung check guide rod. Baka hindi align. Actually, align naman siya, sir, no? Or do your check Starlink internet service.
Check Starlink. Starlink Internet Service? Ba't alam mo, sir? Di ba Starlink yan? Oo. Yan yung internet service provider natin ngayon? Opo. Oo, ano yan, sir? Ba't alam, galing naman ito? Galing ni sir, ha? Tapon ko na lang, haha. Anti-reasonable ko. Ayun, ayun, alam ko, Gel? Okay, lagay tayong konting gas ngayon, no? Gusto nyo bang malaman ng krono nito? Krono natin to, para magkaalaman, no? In-upgrade ko to. Ako mag-isa nag-upgrade. Kaya alamin natin ang krono using 0.20 grams hatak. Tingnan natin kung ilan ang krono. Oh, sige. Oh, to. Oh. Kagabi na udlot. Oh, ang mapapanalunan, alisin mo muna sa lamig. Masyado malamig dito. Medyo yan mo. Yan. Alisin mo sa lamig. Medyo i-blow mo siya. Okay. Kagabi walang nanalo. Mamimigay ako ng RMR site na hindi siya battery operated, plain na RMR site. Pwede nyo gamitin sa mga pistol nyo at saka sticker. Kagabi walang nanalo nito. Pakibilis. Alisin mo lang yung lamig. Kagabi walang nanalo nito. Ito ipapamigay ko ngayon. Okay, ipapamigay ko ngayon. Yung makakahula ng krono. Okay na. Yung makakahula ng krono nitong mga unit natin. Okay? Ito yan. Yan ha, sige. Ipapamigay ko yung makakahula ng krono kung ilang FPS to. Bibigay ko sa inyo yung upgrade ha. Fine tuning, fixed outer barrel, trigger job, hammer protection pad. Hindi po siya, okay ha, hindi siya naka anti-freeze nozzle at hindi pa siya naka half up. Ilan ang krono niya using 0.20 grams. Tama, using 0.20 grams, okay? Magazine. Okay. Krono, hula. Ilan na sa tingin nyo ang krono? Tagal naman magsipaghula nito. Okay ha. CC Shadow. Bibigay ko yung normal FPS dito ha. Ang normal FPS ng isang CC Shadow is 330 to 340. Para lang siyang Glock. Pero dahil upgraded to, tignan natin kung gaano siya kalakas. Grabe, ang tindi ng tiwala nila sa akin. Nakakatuwa naman. 450, 447, 460. Guys, ito, JP, medyo meron akong konting Huwag kayong huhula ng, sa bagay, diskarte nyo yan, no? Pero, minsan madalas butal eh. Halimbawa, 481, di ba? 482. Yung 480 medyo madalang yun eh, no? Pero kadalasan 484, mga gano'n ha. I mean, hindi siya round off, no? Pero, ayun. Sige, tignan natin ha. Okay, wala nang huhula. Okay, sige ha. Biglang ako ng 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Paling! Kukuha tayo sa pang third shot. Okay? Sa pang third shot. Firing! First fire! 421. 421! Grabe! Dito lang sa Big Man meron yan. Ang krono ng isang ZZ is 330 lang to 340. 421. Firing! 401. 401. Third fire. Dito natin kunin. 400. 400. Okay, grabe. Grabe, Forte. Wala umuha ng 400. Grabe, sayang, no? Firing. Okay na yun, 400 tayo, ha?
Kaya wala nanalo eh. Wala. Ay, wala. Okay. Sayang, wala nanalo. Okay, firing tayo, firing. Okay, open slide. Release, then rest. Okay. Itong unit na to, unit natin kay Airsoft Henor Lopez of Bacolod City. Ito na po for packing and for shipping. Okay, yung Gisrael, hindi nanalo yan ha. Kasi sinabi lang niya yung hula niya nung nakaano na ako, no? Hindi panalo. Hindi consider panalo yan. Okay, so ayun lang muna, no? Mga Airsoft, like niyo tong page na to, follow nyo, no, para updated kayo. Bago natin page to, dito tayo, bago tayo magsasama-sama. Tapos, maraming salamat sa mga nag-view, sa mga nanood. Sana po makasama ko kayo sa mga darating pa na mga review and unbox natin. Mamaya, meron pa rin tayo review and unbox, no? Okay, yun lang muna mga Airsoft. Kung di naman po napakalaking abala para sa inyo, pakishare nyo po yung live video natin para umalat po tayo sa mga community. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day.